Ngayong araw, susubukan nating i-rank ang top 10 na pinakamalakas na Yonko commander sa series. Isama lang natin yung mga officers ng mga naging official Yonko crew. Wag na nating ipilit yung officers ng Roger o Rocks Pirates kasi hindi naman talaga naging Yonko crew ang mga yon. Para rin malinaw, ibase natin yung ranking nila sa lakas at achievements nila sa current arc ng manga, which is Egghead Island. Pero bago natin simulan yan, paki-like muna ang video natin at mag-subscribe na rin sa ating channel kung bago ka pa lang. Malaking suporta na yan para sa ating channel para mapadalas pa ang mga One Piece content natin. Ang una sa ating listahan ay ang sniper ng Red-Haired Pirate, si Yasop. Sa totoo lang, kulang ba talaga ang alam natin kay Yasop bukod sa isa siya sa top officers ng Red-Haired Pirates? Pero ilang beses na ngang ipinahiwatig sa atin na ang main officers ng Red-Haired Pirates ang pinakamalakas na crew sa mga Yonko. Sila nga raw yung may pinakamataas na average bounty sa lahat ng Yonko crew at halos lahat ng top officers ay bigatin daw. Kaya base sa reputasyon pa lang ay alam na natin na malakas si Yasop. Pero mukha nga na kahit mismo sa loob ng Red-Haired Pirates, isa si Yasop sa mga pinakamalakas na members. Nasabi ko nga ito dahil nung binubuo pa lang ni Shanks ang crew niya, hinanap niya mismo si Yasop at personally na in-invite na sumali sa crew niya. Mukha rin na isa ito sa mga pinakaunang in-invite na miyembro. Malamang kumalat na nga kasi ang reputasyon ni Yasop bilang isa sa pinakamalakas at magaling na sniper sa buong mundo noon pa lang. Sabi nga mismo ni Luffy na hindi pa raw niya ito nakikitang nagmimintis. Tansya ko, merong advanced observation haki si Yasop na nagpapalawak ng vision niya ng mas malawak pa kaysa kay Usopp. Sa tingin ko rin meron siyang future sight na nakakatulong sa pagtira sa mga gumagalaw na targets. Kaya siguro hindi talaga siya nagmimintis. Ang susunod sa ating listahan ay ang pinakamalakas na Sweet Commander ng Big Mom Pirate, si Charlotte Katakuri. Nagtataglay si Katakuri hindi lang ng isa kundi ng tatlo sa pinakabihirang ability sa mundo ng One Piece. Ito nga ay ang Conqueror's Haki, Future Sight at Devil Fruit Awakening. Ang bawat isa sa tatlong abilidad na ito ay napakabihirang makita at kadalasan taglay lang ng mga pinakamalakas na tauhan. Kaya nga nakakagulat na ang tatlong ito ay taglay lahat ni Katakuri. Dahil sa kombinasyon ng mga kapangyarihang ito ay sinasabi na hindi pa raw na siya natatalo sa buong buhay niya. Yun bago dumating si Luffy. Sa naging laban nila ni Luffy, nakita natin kung paano niya pagsamahin ang kanyang Devil Fruit ability at Future Sight para hubugin ang kanyang katawan at madaling iwasan ang mga atake ng kalaban. Napaka-versatile rin ang kapangyarihan niya dahil kaya niyang gumawa ng kahit anong bagay gamit ang kanyang Awakened Devil Fruit kagaya ng mga kamao, armas at kung ano-ano pa. Kung hindi lang siya siguro naging patas at naging dedikado talaga sa pagpatay kay Luffy, baka iba pa ang naging resulta ng laban nila. Ang susunod naman sa ating listahan ay ang dating head jailer ng Impel Down at ngayon ay captain ng second ship ng Blackbeard Pirates, si Shiryu of Darin. Noong panahon niya sa Impel Down ay kinonsider siya na halos kapantay ni Magellan sa lakas. Nakita naman natin ang lakas ni Magellan sa Impel Down arc kung saan mabilis niyang napatumba si Blackbeard at crew nito. Mahirap isipin na ganyan din ang level nitong si Shiryu. Pagkatapos ng time skip, lumakas pa siya lalo dahil nakakuha siya ng Devil Fruit na may kapangyarihang gawin siyang invisible. Kahit mismong si Garp ay nabiktima ng invisibility na ito. Kahit pa sabihin natin na distracted si Garp nung panahon na yon, si Garp pa rin yan. Kaya kung nahirapan siyang madetect si Shiryu, paano pa kaya yung iba? Magiging mahirap labanan si Shiryu unless sobrang advanced ng observation haki mo. Dagdag pa rito, malaki rin ang tsansa na itong espada ni Shiryu ay isa sa mga Supreme Great Blades. Isang dahilan na lang siguro kung bakit hindi mas mataas ang posisyon ni Shiryu sa listahan na ito ay dahil sa tingin ko wala siyang kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki o Advanced Conqueror's Haki. Wala kasi siya noong tinatawag na Will of Conqueror na kadalasang nakikita sa Conqueror Haki users. Ito yung mga katangiang walang takot, matibay na kalooban at malakas na dedikasyon. At base sa mga nakita natin kay Shiryu, mas gusto niyang mag-sneak attack o mag-set up ng trap kaysa lumaban ng patas. Ang number 7 naman sa ating listahan ay ang first mate ng Beast Pirates, si King. Bilang isang Lunarian, may taglay siyang mga physical properties na napakahirap tapatan. Kapag umaapoy yung likod niya, tumataas yung depensa niya at halos walang ataking kayang tumalab sa kanya. Pati yung Conqueror's Haki coated na atake ni Zoro na nagawang makasugat kay Kaido ay walang talab kay King. Habang bukas ang apoy sa likod ni King, halos imposible siyang masaktan. Unless na lang siguro na meron kang atake na mas malakas pa sa Advanced Conqueror coating. Kapag namatay na ang apoy sa likod niya, hihina ang depensa niya pero magkakaroon naman ng sobrang boost sa bilis, kaya mahirap pa rin siyang atakehin. Pero kahit papatay yung apoy, meron pa rin siya ng durability ng isang Zoan type Devil Fruit at pati matibay na armament haki. Kaya hindi pa rin tatalab ang mga basta-bastang atake lang. Sa opensa naman, ginagamit niya ang kombinasyon ng fire manipulation, Zoan transformation at swordsmanship niya. Kaya nga nahirapan si Zoro sa naging labanan nila
at inamin pa nga na kung hindi niya na-figure out yung secret doon sa durability ni King ay malamang hindi siya mananalo. Ang susunod naman sa ating listahan ay ang Vice Captain ng Straw Hat Pirates, si Roronoa Zoro. Dahil siya ang tumalo kay King, natural lang na mas mataas ang posisyon niya dito. Pero bukod pa rito, isang dahilan kung bakit nandito si Zoro ay dahil sa kakayahan niya na gumamit ng Advanced Conqueror Coating. Napakakonti lang sa mundo ng One Piece ang may Conqueror's Haki at mas konti pa ay yung kayang gumamit ng Conqueror's Coating. Kahit pa ang mga Yonko Vice Captain na si Katakuri at King ay hindi natin nakitaan ng ganitong kapangyarihan. Gamit ang teknik na ito, nagawa ni Zorong sugatan si Kaido at pabagsakin ang Lunaria na si King. Kapag mas na-master pa ni Zoro ang teknik na ito ay siguradong mas aakyat pa siya sa listahan na ito. Ang panglima sa ating listahan ay ang dating First Division Commander ng Whitebeard Pirates, si Marco the Phoenix. Kung opensa o damage lang pag-uusapan, mukhang lamang sila King at Zoro kay Marco. Pero saan naman babawi si Marco ay sa depensa at endurance. Meron kasi siyang Mythical Zoan Devil Fruit Phoenix na kayang absorbahin lahat ng damage na natatanggap niya. Dahil sa kapangyarihang ito, halos imposible siyang masaktan. Noong Marineford War, nagawa ni Marco makipagsabayan sa mga admiral na si Kizaru at Aokiji. Hindi nila siya direktang matalo dahil sa Devil Fruit niya, except na lang noong na-distract si Marco at pinagtulungan siya ni Aokiji at Vice Admiral Doberman. Pero kung one-on-one ang labanan at fully focused si Marco, ay mahirap siyang patumbahin. Sa Wano arc nga ay nagawa niyang mapagsabay labanan si King at Queen habang busy pa yung ibang Straw Hats. Nagawa niya ring tangkihin ang mga atake nila Big Mom at Kaido. Malinaw na isa si Marco sa may pinakamatibay na depensa sa buong series. Sa totoo lang, itong number 5, 6 at 7 na sila King, Zoro at Marco ay medyo magkakalapit ang lakas para sa akin at valid na rin siguro kung magkakapalit-palit sila ng pwesto. Pero para sa akin, mas malakas si Marco sa dalawa dahil nga sa taglay niyang endurance at durability at kaya niyang ma-outlast ang dalawang ito sa isang labanan. Ang susunod naman ay ang dating 2nd Division Commander ng Whitebeard Pirates, si Kosuke Oden. Baka naman may magtanong kung bakit mas malakas siya kay Marco 2nd Division Commander lang siya. Ang sagot nga diyan ay dahil mas senior member lang si Marco kaysa sa kanya, kaya ito ang naging leader ng 1st Division. Pero hindi ibig sabihin ay mas malakas na si Marco. Sa totoo pa nga, sa lahat ng members ng crew ni Whitebeard, si Oden lang ang tinawag ni Whitebeard na brother. Ang lahat ay tinatawag niya o tinuring niya bilang anak. Para bang sinasabi ni Whitebeard na ibang level si Oden kaysa doon sa iba. Pero hindi lang si Whitebeard ang Yonko na rumerespeto kay Oden. Noong inaalala ni Kaido yung mga pinakamalakas na tauhan na kayang pumatay sa kanya, kabilang dito si Oden, kasama na ang mga tulad ni Whitebeard at Roger. Isa rin si Oden sa kakaunting tao sa buong mundo na kayang gumamit ng Advanced Conqueror's Haki at gamit ang teknik na ito ay nagawa niyang sugatan si Kaido. Ang susunod naman ay ang right hand man ni Shanks, si Ben Beckman. Isa siya sa pinakamahirap tansahin ng lakas dahil minsan lang talaga siya magpakita. Pero sabi nga natin, yung core members ng Red-Haired Pirates ay mas malakas kaysa sa ibang Yonko crew at si Ben Beckman ang Vice Captain. Kaya alam natin na nasa bandang tuktok siya ng mga Vice Captains. Pero ang mas kakaiba, ang turing sa kanya ni Shanks ay parang mas partner imbes na subordinate. Normally, ang Vice Captain ng isang Yonko ay malayo ang agwat ng lakas sa Yonko na pinagsisilbihan nila. Kaya totally subordinate sila. Tingnan nyo na lang yung relationship ni King kay Kaido, Marco kay Whitebeard, or Katakuri kay Big Mom. Pero yung samahan ni Shanks at Ben Beckman ay parang partners at hindi boss at subordinate. Parang ganyan rin yung samahan ni Gold Roger at Silver's Relay dati. So base dyan, masasabi ko na magkalapit lang ang lakas nitong ni Shanks at Ben Beckman. At dahil dito, malapit na sa Yonko level itong si Ben Beckman. Kaya hindi na nakakapagtaka na pati mga admiral kagaya ni Kizaru ay nire-respeto na yung lakas niya. Tansya ko rin na kayang gumamit ni Ben Beckman ng Advanced Conqueror's Haki. Ang number 2 sa ating listahan ay ang dating admiral na si Aokiji. Yes, kasama rin siya sa choices natin dahil kumpirmado na nga na siya ang 10 Titanic Captain ng Blackbeard Pirates. Kahit pa sabihin natin na posibleng spy o traitor siya ay official pa rin siyang Yonko Commander. Sa puntong ito, hindi na siguro natin pwedeng pagdudahan ang lakas ni Aokiji. Bukod sa dati siyang admiral, napakarami na rin ang achievements niya laban sa ibang malalakas na karakter. Nagawa niyang makipagsabayan sa fleet admiral na si Akainu sa naging duelo nila sa Punk Hazard. Kahit pa natalo siya ay naging dikit at maigting naman ang laban nila na umabot ng halos 10 araw. One shot lang rin sa kanya ang mga malalakas na commander ni Blackbeard na sila San Juan Wolf, Avalo Pizarro at iba pa. Mismong si Blackbeard ay ayaw siyang labanan. Pero higit sa lahat, nagawa niyang makipagsabayan sa isang Garp na may malakas na Advanced Conqueror's Haki. Sa totoo lang, mahirap tansyahin kung mas malakas ba talaga si Aokiji kay Ben Beckman.
mukhang medyo magkalapit lang sila. Pero dahil kulang pa ang alam natin kay Beckman at mas mabigat ang mga achievements ni Aokiji, dito ko muna ilalagay si Aokiji sa number 2. Magbabago na lang siguro pag nakita natin in action si Ben Beckman. Ang number 1 sa ating listahan ay syempre si Dracul Mihawk. Yes, unfortunately, isa lang siyang Yonko commander ng Cross Guild dahil si Buggy talaga yung official na Yonko. Kaya kasama muna siya sa listahan natin. Hindi pa nga natin nakikita ang buong lakas ni Mihawk, pero marami na tayong impormasyon para ma-estimate ito. Una, dati raw siyang rival ni Shanks. Binanggit nga dati ni Whitebeard na madalas raw nagdeduelo ang magkaribal na ito. Pero noong naputulan na ng kamay si Shanks, nawalan na raw ng interes si Mihawk makipagduelo sa kanya. Para bang sinasabi ni Mihawk na hindi na raw fair ang laban at hindi na challenging si Shanks para sa kanya. Sinabi rin ng ibang Marines na kung pure swordsmanship skills ang pag-uusapan, lamang si Mihawk. Kaya nga ito ang world's strongest swordsman. Bukod pa rito, merong kapangyarihan si Mihawk na hindi pa natin nakikita sa ibang tauhan. At ito nga yung kaya niyang gawing permanenteng black blade ang espada niya. Yung ibang swordsman kasi ay kaya nilang gawing itim yung espada nila pero temporary lang. Pero ang Yoro ni Mihawk ay laging itim o permanenteng black blade. Paano kaya niya nagawa yan? Isa kaya yung advanced form ng Conqueror's Haki? Abangan na lang natin. Dahil sa mga bagay nito, masasabi natin na halos magkalapit lang ang lakas ngayon ni Mihawk kay Shanks. At base sa nakita natin sa ginawa ni Shanks kay Kid, kung ganitong level rin si Mihawk, malinaw na siya ang pinakamalakas na commander ngayon. At iyan nga ang top 10 na pinakamalakas na Yonko officer sa One Piece ngayon. Agree ka ba sa listahan natin? Kung iba ang ranking mo ay i-comment mo na yan sa baba. By the way, speaking of ranking at power scaling, kung gusto mong makita kung sino ang pinaka-overhype na tauhan sa series, itingnan mo na rin ang video natin dyan.